you. Magandang hapon po sa ating lahat. Tayo po I hope na kayo po ay nakakahinga pa. At hindi mo makatulog dahil pagkatapos daw ng masayang kainan, masarap ang malalim na pagtulog. Anyway, magandang hapon po. Tayo po ay nasa ikawalo sa serye ng I Believe. Nandito tayo sa I Believe in the Holy Catholic Church. Pagka narinig ninyo yung Catholic Church, anong dumarating sa isip niyo? Siyempre, dahil karamihan sa atin ay galing sa Romano, ang tingin natin, pag sinabing Katoliko ay synonymous na sa Roman Catholic. Pero titingnan natin siya na higit pa doon. Okay. So, dito tayo. Last week, nagpunta tayo sa Holy Spirit. Ngayon ay sa Church. Okay lang po yun. Huwag nyo lang i-bato sa harap. Tinanong natin, punta muna siguro tayo sa definition. Okay, ito naman alam na ng karamihan. So, pag sinabi natin Catholic, literally means it's universal or general. No? Ito po ay nagpapakita ho ng kabuuan ng lahat ng mananampalataya. Yan. Kabuuan yung salitang Catholic. Tapos, ang church ay galing sa salitang Grego na ekklesia na ang ibig sabihin ay yung kalipunan, yung pinagsama-samang mga tao. At ang emphasis po doon ay tao. Kasi kahit may building, pag walang tao, hindi church. Ano ko ba yan? Ang church o ang assembleya ay tao. At kaya ang dapat binibigyan natin ng halaga ay yung mga tao. Okay. So, ang ibig sabihin ng Catholic Church ay yung Universal Church. Si Dr. Augustus Strong, siya po yung gumawa ng Strong Exhaustive Concordance. Yung saan mo makikita yung mga salita sa Biblia. No? At sabi dito, ang church daw is the whole company of regenerate persons in all times and ages, in heaven and on earth, being identical with the spiritual kingdom of God. Ang sinasabi ko na yung Catholic Church o yung Universal Church, hindi lamang yung pangkasalukuyan, kundi lahat ng nanampalataya sa Panginoon noon pa man at yung lahat na mananampalataya sa Panginoon sa susunod na panahon, all people everywhere at all times, na lahat na nampalataya sa Panginoon, sila yung kasama sa Catholic Church o yung Universal Church. No? Nakukuha niyo po ba? So, hindi siya yung... Kasi marami ang paggamit ng salitang Catholic. Kaso nga lang sa atin, yung iba ay naging pilosopo, kaya sinasabi nila, ay, ano ba, Catholic ka, ikaw ay katok na, liko pa. Huwag mo gano'n, mga kapatid, ha? Hindi ho yun ang ibig sabihin yun. Ang ibig sabihin yun ay anong ibig sabihin yun? Universal, oo, pangkalahatan. Yan. Kasi minsan tayo, ginagamit natin yung salita na, magagaling ang mga Tagalog dyan, di ba? Yung mga Pilipino pala. No? Na yung mga salita ay binibigyan ng ibang meaning. So, nawa, malinaw po yan ha. Yung lahat ng nanampalataya sa Panginoon nung unang panahon pa hanggang ngayon, hanggang sa kinabukasan, at all times and ages.
Yun po yun, no? So, alam niya po natin. At nakuha niyo po. Ako. Amen. Baka yung sabihin, ano ba itong pinasok ko? Yun po ang ibig sabihin yun, no? Okay, nakuha niyo ho. At yun po yung titignan natin ngayon. Kasi nung unang panahon, nakipagtipan ang Diyos sa mga Hudyo. No? Kaya nga tinawag silang Assemblia dun sa wilderness o Church in the Wilderness, yung mga Hudyo. Okay, tingnan mo natin yung church. Ano-ano yung tawag sa church? Ito ay household of God. No? Pagkalabasan ninyo family of God or household of God, ang laging diin doon ay ang pagkilos ng Ama sa iglesia. O baka na lang iba, minsan kasi pag iglesia, ano ba? Napunta pa ako sa iglesia o sa Katolik? Hindi ho, pinag-aaralan lang mo natin salita ng Diyos. Parehong ginamit yon sa salita ng Diyos at pinag-aaralan lang mo natin. Okay ba yun? Hindi ibig sabihin na ginamit yun ng ibang grupo, hindi mo na magagamit kasi nasa salita naman ng Diyos. So household of God or family of God, doon sa work ng Trinity, ay pinapakita doon ang pagkilos ng Ama. Dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo, tayo po ay na-adapt. No? Tayo po ay inampon ng Ama, kaya mo tayo nakasama sa household of God. Yung mga Taiwanese, alam na alam yan eh. Anong household mo? Diba? Household number. Anong tawag yun? O, yun na nga yun. Haupo. Nakupo. Household of God. Pero, diba, pag sinabing ikaw ay kasama sa household, hindi ka ibang tao. Hello? Amen. Ibig sabihin yun, kasama tayo sa pamilya ng Diyos. No? Sa pamilya ng Ama. Ngayon, pangalawa, Temple of God. Pagka nababasa ninyo na ang iglesia o ang mga mananampalataya ay ang templo ng Diyos, ang pinatutukuyan naman yon ay ang pagkilos ng banal na espiritu sa grupo, sa iglesia ng Panginoon, sa mga taong nagtitipon. No? Tayo ang nagiging templo ng banal na espiritu. Kaya nga sabi ng Panginoon Yesus, 2, 3. Pagka tayo po'y nagkakatipon sa pangalan ng Panginoon, tayo po ay templo ng banal na espiritu. At tayo po mismo, individually, ay templo ng banal na espiritu. Tayo po ang templo. Tayo po ang sa atin po pumapasok yung banal na espiritu. No? Tayo po yung nagiging templo ng banal. Okay. Pangatlo at pang-apat, ito naman po yung characteristic ng church na patungkol naman kay Kristo. Una, tayo po ay bride of Christ. Tayo po ay katipan ng Panginoong Hesus. At pangalawa, tayo po ang katawan. Si Kristo ang ulo, siya yung head, at tayo po yung katawan. Tayo ang kamay, tayo ang paa, no? Tayo yung gumagalaw. Magkakaiba man yung parte natin, parte tayo ng katawan ng Panginoong Hesus. Ngayon, yung tatlo na nasa taas, meron niyang kaugnayan naman sa papaano tayo mamuhay bilang mga mananampalataya. Kung tayo ay kabilang sa pamilya ng Diyos, therefore ang ating pag-uugali, ang ating pamumuhay dapat nagre-reflect na tayo nga ay kasama sa pamilya ng Diyos. Di ba ang isang pamilya usually ay magkakaugali? Sabi nila, yung ibig sabihin, yung pagkilos, yung kultura, halos yung lahat nakukuha sa pamilya, di ba? Yung values. At kung tayo ay pamilya ng Diyos, dapat din yung ating values nanggagaling doon sa pamilya ng ating Ama. Nakukuha natin. Pangalawa,
Kung tayo ang templo ng banal na Espiritu, dapat sana sa ating kumikilos yung banal na Espiritu. Kung banal yon at banal yung umi-influensya sa atin ng ating aksyon at ating pagkilos din ay may kabanalan. Hindi po pwede sabihin na yung karimlan ay magsasama sa kaliwanagan. Hindi pa pwede yun. Tayo yung banal na templo ng banal na Espiritu. Nakuha mo natin, mayroong kaugnayan ang term patungkol sa church sa ating pamumuhay. Kasi hindi mo pwede sabihin, oh basta ako ay ipinanganak ng ganito, kaya ganito ako. Diba? Bahala kayo, tanggapin niyo ako. Hindi. Hindi ho. Tinatanggap naman. Pero pag ikaw ay naging templo ng banal na Espiritu, ang Espiritu ng Diyos ay sumasa iyo, magbabago at magbabago ka. Kaya nga magkakaroon ng bunga ng banal na Espiritu eh. Amen ba ron? Okay, kung ikaw ay bride of Christ, kung ikaw ay nobya ng Panginoong Hesus, kung ikaw ay nobya ng hari ng hari at Panginoon ng mga Panginoon, di ba yung panahon kasi na yan, pag sinabing nobya, o yung katipan, yung loyalty niya dapat nandun sa katipan. Nakuha niyo ho? At bilang mananampalataya, nasaan yung loyalty natin? Doon yun umuugnay. Diba? Eh ngayon, paano yung ulo? Hindi ba ang ulo ang nagdidesisyon? Ibig sabihin yun, kung tayo ay kabilang sa katawan, dapat yung kalooban ng ulo ang nasusunod. Hindi ba? Hindi! Sabi ng ulo, pupunta tayo doon sa Taipei American School. Hindi! Mas maganda doon sa gala, sa 101. Di ba yung mga ganon, di ba? O, hindi naman pa pwede yung katawan ay hiwalay sa ulo. So, ganun po yun, no? Nakuha ho natin. So, hindi natin pinag-uusapan na yung relihiyon. Nakuha ho ba natin, no? Okay. Yun, pwede na tayo matapos sa ataro. Okay. Tingnan ho natin yung, ano ba yung pagiging universal ng church? Ano ba yung pagiging universal ng church? Okay. Sabi rito, ang mga hentil, katulad ho natin. Sino ba yung mga hentil? Lahat po ng hindi Hudyo, hentil. Kung hindi kayo galing sa lahi ni Hindi. Jacob. Pag hindi ho tayo galing kay Jacob, no, hindi ho tayo Hudyo. Kasi meron galing kay Abraham na hindi Hudyo. Yung mga anak ni Ismael, di ba? O yung mga mga Ems, di ba? Karamihan ay ganoon. So nakuha natin. So yung pinangakuan po ay si Israel. Si Jacob po, yung ibig sabihin ng Jacob ay mandaraya. Di ba? Yun ang ibig sabihin ng Jacob eh. Kaya yung iba, nagpapangalan ng anak nila, Jacob, di nila alam na ang ibig sabihin ay mandaraya. Yun ang ibig sabihin yun. Tapos nung siya ho ay nanumbalik at nagkaroon ng personal encounter with God, pinangalanan siya ng Panginoon na friend of God. Yan. Kaya ang naging pangalan niya ay Israel, friend of God. Ngayon, lahat ng nanduroon sa lahi ni Jacob, yung 12 lalaki na anak niya, kasama na yung apo na inadapt niya, lahat po na yun po ay mga Hudyo. Kung hindi ho kasama, kung wala ho yung linya nyo doon, ibig sabihin yun, kayo ay hintil. Ako, alam ko, hintil ako. No? Lahat ho tayo, karamihan, ewan ko baka meron ditong Hudyo eh. Hindi ko alam, no? Pero dito ho, ang pinag-uusapan po rito sa Efeso ay mga hintil. Hindi sila mga Hudyo. Hindi sila ipinanganak. Kasi ang pinangakuang lahi ng Diyos ay Hudyo. Sa kanila yung pangako, sa kanila yung kasulatan, sa kanila nanggaling o sa kanila ibinigay yung 10 utos.
yung mga kasulatan ni Moses, yung propeta, yung poetry, no? Yung Psalms, yung Proverbs, yung prophets. Sa kanila yon. Sila yung piniling lahi. Pero tayo sa pamamagitan ni Kristo, tingnan mo natin ano ho ang nangyari sa atin. Ang kalalagayan daw ng mga Hentil ay una, therefore remember that formerly you were Gentiles by birth. Okay, anong tawag sa atin? Supot, uncircumcised. Masyado kayo. Ano ba sa Tagalog ito? Ba't yung tinatawanan? Okay. Tagalog fellowship tayo eh. Di ba? Oh. Ganun mo tayo. Ang ibig, huwag niyo hong bigyan ng ano. Ang ibig sabihin nun, wala ho tayong, hindi ho circumcise yung puso natin. Pati, wala ho tayong covenant doon sa Panginoon sa pamamagitan ng physical na pagtutuli. Verse 12, remember that at that time you were separate from Christ. Tayo po ay hiwalay kay Kristo. Yan po ang katotohanan. Pangalawa, excluded from citizenship. Hindi ho tayo kasama sa citizenship. Di ba? Oo. Wala tayong card. Hindi ho tayo kasama sa citizenship ng Israel. Tayo ay foreigner. Ano pa? To the covenant. Walang covenant tayo sa Panginoon. Di ba? Oo. Lahat tayo ay ano? Lahat tayo ay takbo sa harapan ng Panginoon. Hello. Hiwalay tayo. Foreigner tayo sa harapan ng Panginoon. Ganun mo talaga tayo. Hello. Sa harapan ng Panginoon, ganun mo tayo. Oo. Hindi mo talaga. Para mo maintindihan ang mabuting balita, kailangan maunawaan mo ano ba talaga ang iyong kalalagayan kung wala ka sa Panginoon. Hindi mo maiintindihan yung mabuting balita kung hindi mo maunawaan ang masamang kalalagayan mo. Ibig sabihin yun, tayo talaga hiwalay sa Diyos. Kaya pinagdidiinan dito ni Pablo. Wala tayong promise. No? Ano pa? Without hope. Pero nyo, wala kang pag-asa. Wala tayong pag-asa sa maliban lamang sa Panginoon. Nababasa nyo po yan? Wala tayong pag-asa maliban sa Panginoon. Ano pa? Without God in the world. Dahil noon, ang sinasamba ng mga Hentil, ng mga pagano, ay mga Diyosan. Nakuha ho natin? So yun yung kalalagayan mo natin. Ganon talaga tayo. Nung wala tayo sa Panginoon. Okay. Ngayon, ano ba ang ginawa ni Kristo? But now, kita nyo, but now, ngayon, ano na tayo? In Christ Jesus, you once far away have been brought near through the blood of Christ. Dahil sa ginawa ni Jesus Christ sa cross, dahil sa binayaran tayo ng Panginoong Jesus. Di ba? Ano raw nangyari sa atin? Dati tayong malayo, ngayon pinalapit ng Diyos. Pagka ikaw ay malapit, ibig sabihin yon, meron ka ng access. Di ba? Dito, Galatians 3:28 and 29, there is neither Jew nor Greek, slave nor free, male nor female, for you are all one in Christ Jesus. Dahil sa ginawa ni Jesus sa cross, hindi na issue kung ikaw ay Hudyo pinanganak o Hentil na pinanganak. Basta ikaw ay nanampalataya sa Panginoon, ikaw ngayon ay may promise. Amen. Ikaw ngayon ay may hope. Ikaw ngayon ay may God in this world. Ikaw ngayon ay kabilang sa household of God. Meron ka ng ID sa langit. Amen, taro. Meron ka ng ID sa langit. Dahil sa pananampalataya sa Panginoon. Di ba?
Sabi dito, if you belong to Christ, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. Ikaw ngayon ay ano? Tagapagmana. Sabi mo sa akin ko, tagapagmana ka. Amen karon. Tagapagmana tayo. No? May pangako na galing sa Panginoon. Dahil sa ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo, tayo po ay tagapagmana. Tagapagmana tayo. Dati kasi sa Israel lang yun eh. Pero dahil sa ginawa ni Jesus, tayo ngayon ay kasama. Ang sabi doon sa Roma, tayo ay grafted in. Dinrafted in tayo. Dinugtong tayo. No? Dinugtong tayo ng Diyos sa pamamagitan ng ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Ganun po yun. No? So malapit na tayo. Pangalawa, what Christ did, no? For He Himself is our, siya mismo yung kapayapaan natin. Okay. Dahil sa cross, sinira ng Panginoon yung barrier. Wala na yung hostility. Kasi nung panahon ng Old Testament, ang mga hintil hindi po pwedeng pumunta doon sa dakong banal. Meron silang courts of the Gentile. No? Meron silang sa halimbawa dito, no? Lahat ng hindi Hudyo, example ito, no? Lahat ng hindi Hudyo, doon lang kayo. Doon lang sa labas. No? Yung mga babae rin, hindi rin nasa rin, no? Lalaki, babaeng Hudyo, lahat ng ang lahat ng mga hindi Hudyo doon pa. Nakuha ninyo? Na napakalayo mo sa Panginoon, pinapakita talaga doon. Pero dahil sa ginawa ni Jesus sa cross, ano raw? He abolished in His flesh the law with its commandment and regulation. Wala na yon. Hindi na sa atin yon, no? Pag wala na yung kumbaga hindi mo na pwedeng hindi mo na kailangan umuwi sa Pilipinas, di ba? Ganun klase na yun, di ba? Citizen ka na kasi. Citizen ka na eh. Bakit kailangan mong umalis kung citizen ka na? Bakasyon. Bakasyon na lang, di ba? So dito sa kaharian ng Panginoon, dito sa church na ito, lahat ng tao na nananampalataya sa Panginoong Yesus kasama rito, hindi na issue ang Grego, hindi na issue kung babae ka, hindi na issue kung lalaki ka, ikaw ay kasama sa pamilya ng Panginoon. Yun pong ibig sabihin ng Katolik. Hindi mo yung sinabi nating Katoliko. Huwag mo gano'n, no? Diba? Bisa kasi gano'n yung natin. Baka meron kang gano'n. At gano'n. Hindi ho. Ibig ko sabihin yun, kasama ka. Yun po ang ibig sabihin yun. Nangyari lamang ho ay ginawa ko kasing brand. Kaya ngayon, pagka-rinig, iglesia. Kasama ako sa iglesia ng Diyos. Ganun ba? Akala kagad natin, dahil Pilipino tayo, doon sa kasama ka doon sa Walt Disney. Alam niyo kasi kami malapit kami sa Commonwealth nadadaanan namin yun. Kung nakakaraan kayo doon, makikita nyo parang Walt Disney. Di ba? Ang ganda-ganda, di ba? Ang ganda talaga noon, no? Pero hindi yun ang pinag-uusapan natin dito dahil kahit na ang ganda ng building, kung hindi ikaw ang templo, kasi ang templo hindi yung ginawa ng kamay. Ang templo na malinaw sa salita ng Diyos, tao na mananampalataya. Tayo ang tinitirhan ng banal na Espiritu. Nakuha mo ba natin yung kaibahan? Kaya nga kailangan alamin natin yung salita ng Diyos. Okay ba yun? Okay. So dahil doon sa ginawa ni Jesus, nawala na yung mga regulation na yun, His purpose was to create in Himself one new man out of the two. Yung Hudyo at Grego magiging one new man. At yun po yung church na magiging bride of Christ.
at kabilang tayo doon. Yung kaya pagka sinasabi natin, I believe in the Holy Catholic Church, hindi ko pinatutungkulan doon yung religion, kundi pinatutungkulan doon yung ginawa ni Jesus na lahat ng nanampalataya sa Kanya ay kasama doon sa bride of Christ. Nakuha natin? No? Ibig sabihin yun, kung meron, no matter kung ano yung brand mo, no? Kung ikaw ay Baptist, Methodist, Lutheran, Pentecostal, Wesleyan, half gospel, full gospel, triple gospel. Wala na eh. Ano man yung brand mo? Di ba sa Pilipinas ang daming brand eh, di ba? Alam niyo ang kagandahan nyo nga rito, parang kayo ay larawan nung Universal Church. Bakit? Kasi kayo, iba-iba yung pinanggalingan ninyo eh. Doon sa Pilipinas, siguro merong member ng Whispering Hope. Diba? So, merong iba naman ay Silent Night, di ba? Merong iba ay Joy to the World. Diba? Meron kasi mga church na talagang joy to the world, nagpapalakpakan, nagtatalo, talagang joy to the world. Meron naman talagang Silent Night. Talagang parang nanginihel eh. Diba? Yung isa parang kang nasa party-party, yung isa parang nanginihel eh. Yung isa parang nakatulog, whispering na lang. Ay, kung ano man yung pinanggalingan nyo sa Pilipinas, at dinala kayo rito dahil kasama kayo doon sa Universal Church. Nakuha ko natin. Amen. No? Kaya nga ako kayo dinala rito eh, di ba? Halimbawa, itong dalawa, pwede ko bang tawarin na yung dalawa na nakalilaw? Si Dora at si Rhoda. Ito, universal talaga, kahit saan pumupunta eh. They will give a very short testimony, mga tagwa 1 minute isa. Sabi na rin, Pastor, na-surprise kami. Parang na-surprise. Sabat or Gawin na kayo dalawa.